Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga ka-analyze, nako ha, yung ginawa kong press con ho ni Yusek, ni Atty. Claire Castro, kanina ho dyan sa Malacanang, nagmukhang tanga ho ha. Dahil ho dyan sa press conference ho ni Yusek, Atty. Claire Castro, ito ho si VP Inday Sara Duterte, ay nagmukhang tanga. Excuse me po. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Pati ho ito si VP Inday Sara Duterte nadali. Mukhang nadali ho ng mga DDS vlogger na kung saan ay nadali ho ng fake news. Naloko na. Kasi nagsimula ho ito. Actually mga kababayan, natalakay ho natin ito nung nakaraan. Na ito hong si VP Inday Sara Duterte, meron ho kasi isang press con, or interview, ito ho si Yusek, si Atty. Claire Castro, mga nakarang araw, na sinabi niya, ito hong si VP Inday Sara Duterte ay mayroong travel authority, pero from July 5 to July 28. Ito ho kasi yung na-issue na kung saan hindi na malaman kung nasaan ho itong babaeng ito. Si VP Inday Sara Duterte, nung araw ho na nagkakabutuhan ho dyan sa Senate about ho dito sa nilabas ho ng Korte Suprema na unconstitutional ho itong impeachment ni VP Inday Sara Duterte at pinagbobotohan ng mga minamahal ho nating senador kung ito'y dapat babantalakayin or i-dismiss, pero ang napagkasunduhan ho i-archive muna. Yun ho yung mga time na yon. Hinahanap po si VP Inday Sara Duterte. Nagkaroon na ho ng video. Lumabas ho ito si Yusek Atty. Claire na sinasabi nga, ulitin natin, ang travel authority ni VP Inday Sara Duterte from July 5 to July 28. August 6, hindi alam kung nasan siya. Tapos, sabi ni Yusek, may nakuha silang info na ito ho si VP Inday Sara Duterte ay nagpaplano na magpunta ng Kuwait. At kung kung matutuloy siya ng Kuwait ng August 8, wala, as of July 6 na lumabas yung video nun, wala pa silang natatanggap na travel authority para sa August 8 pagpunta sa Kuwait. Yung video na lumabas asa isa, pupunta si VP Inday Sara Duterte ng Kuwait August 8. As of August 6, wala pa silang natatanggap na travel authority. Basta ang travel authority niya tapos na from July 5 to July 28. Tapos na. Para doon sa dahig. Ito mga kababayan, kasi si VP Inday Sara Duterte nagkaroon ho ng interview sa mga reporter. Pakinggan ho natin ito mga kababayan, ginawa kong press ko ni Yusek Atty. Claire Castro na masasabihan natin ito si VP Inday Sara Duterte ay nagmukhang tanga. Pakinggan ho natin. Pero ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin daw na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait ng walang travel authority. Past tense? Alam ba ni... Yusek Atty., alam ba ni VP Sara Duterte ang past tense? May video ito binati ang INC, ang Iglesia ni Cristo binati niya ng 11,000 taon. Meron bang ganong word na 11,000 taon? Kasi ang 11 ho, binabanggit yan sa from 11 to 19. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Doon na i-stop yan. Hindi mo na pwedeng tawaging 11, 12. Wala na. 11 to 19 lang yan. Binati ba naman yung INC ng 11,000 taon? Alam ko na. Tapos sabi niya po sa isang video, imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas. Pero pwede. Sabi mo, Vice President ka, abogado ka pa, ganun yung mga termino mo. Pwede ba yung ganon? Imposible na, tapos pwede pa mangyari. Ano ko na?
Ang galing, no? Imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas. Pero pwede. Ang kulit ng... Ano ba yan? Nakakahiya. Tuloy natin. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news. Mm. Iyan ang naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya. Mm. Kaya inalam natin kung bakit naging source na naman ng fake news ang Vice Presidente. Mm. Dahil inedit pala ang video na tinutukoy niya at pinalabas na ang aking sinabi ay pumunta siya sa Kuwait nang walang inihain na request para sa travel authority. Malamang ito si BP Inday Sara Duterte. May napanood na video ito na edited. Akala niya siguro, putik na yan. Akala niya siguro, yun yung mismong, alam mo, Ma'am BP, dapat alam mo ito. Hindi ka dapat tinuturuan ng isang hampas lupang vlogger na cute eh. Alam mo, pag kukuha ka ng isang, tulad mo, isa kang vice president, hindi ka dapat nagaground, hindi ka dapat nakukuryente sa mga ganitong impormasyon eh. Madali na ng fake news at iba't ibang kung sinong tao. Dapat ikaw hindi kasi vice president ka. Dapat alam mo kung saan ka mismo kukuha ng impormasyon. Halimbawa, may nakita kang video. Sa mga TikTok, Facebook, huwag ka agad maniniwala doon. Na may splice video yon. Dapat ang kukunin mo mismong link, yung mismong video na kung saan ginawang press con ni Yusek Attorney Claire at pati sa mga mainstream media. Huwag ka kukuha basta-basta sa mga Facebook na ina-upload ng mga FB page, TikTok, madadali ka dyan, ma'am. Vice President kayo, dapat na alam mo yan. Siguro may napanood ito lumabas sa Facebook. In-upload lang ng FB page. Ay, may napanood sa TikTok. Akala niya, yun na yung mismong may na video. Daming naglalabas ang mga splice video na kung saan ini-edit para mapasama ang administrasyong Marcos. O sino-sino pa ba gumagawa niyan? Di mga DDS, vlogger, na kung saan yung iba dyan hindi nagpapakita, hindi nagla-live ng ganito, hindi nagbablog ng ganito. Mga vlogger na, DDS vlogger na nagtatago sa mga video TikTok at nagle-layer ho ng mga kwento, nagle-layer lang ng mga boses. Ano ba yan? Pakinggan natin. Panoorin po natin muna ang panayam sa Vice Presidente. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So, kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Stop muna natin yan. Pero ginagawa ito ng administrasyon para mapagtakpan daw yung mga totoong nangyayari sa politika. Parang ang babaw naman ng matatakpan mo ang totoong issue sa politika dahil lang sa usaping travel mo na walang travel authority. Babaw na. Sobrang laking issue naman niya para matakpan yung totoong issue nangyayari sa Pilipinas. Ang OA naman nun. Ito sabi ni BP Inday Sara Duterte, sinabi raw na nag-travel siya na walang authority. Walang sinabing ganun si Yusek. Claire Castro, actually, kabisado ko pa nga yung video eh. Ang sabi niya, from July 5 to July 28, yun lang yung travel authority yung hiningi mo. At yung video nilabas sa mainstream media, social media, yung video na yun, asais ng Agosto, na kung saan hindi alam kung nasa saan ka. Pati ho, yung spokesperson itong babaeng ito, ni Ma'am BP Inday Sara Duterte, hindi alam kung nasan siya.
may nakuha raw silang info na nagpaplanong magpunta ito ng Kuwait ng August 8. Pero as of August 6, wala pa silang natatanggap na travel authority. As of August 6, pero August 8 ang plano niya. Yun yung tamang explanation. Kasi kukuha ka ng info, Vice President, ka sa mga TikTok. Ano ba? Ano ba yan? So maliwanag na sinabi ng Vice Presidente na sinabi ko na umalis siya. So past tense, umalis siya papuntang Kuwait nang walang travel authority. Panoorin po natin ang totoong sinabi ko sa briefing. Sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibinigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan po siya travel papuntang The Netherlands at South Korea. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbabiyahe. Ayan, maliwanag. Yung video ito, itong video ni Yusek Atty. Claire Castro ito, as of August 6 ito. Ang linaw, sabi niya August 8, minatuwa kami na plano niya na magpunta ng Kuwait ng August 8. Pero as of August 6, wala pa silang natatanggap na travel authority. Walang sinabi dyan si Atty. Claire, Yusek Castro na nagpunta ka ng Kuwait at wala kang travel authority. Walang ganon. Hindi pa nga nangyayari pagpunta mo kasi asa is nga yung video, 8 ang plano mo eh. Walang sinasabi na, si VP Sara nasa Kuwait po ngayon. Walang travel authority siyang binigay sa amin. Hindi nagpaalam. Walang ganon. Ang sabi, ang travel authority mo from August 5, from July 5 to July 28, tapos na. Expired na. Dahil nagsasalita siya dun sa video yun is August 6. Saan ka kasi nanonood? Pati yung mga kumakampi sa yung mga gumagawa ng mga ganyang video, pati nabibiktima nyo tuloy yung si BP Sara eh. Napapahiya tuloy. Ma'am, pag kukuha ka ng isang video, impormasyon, Vice President ka, wag kang batayan mo Facebook, TikTok, mainstream media ka. At hingin mo yung, halimbawa, may pinakita siya, ma'am, tingnan mo to. Lalo na may mga edit na picture, mukhang splice video. Hingin mo doon sa tao, bigay mo sa akin yung mismong link niyang press conference na yan. Yun ang panonoodin kong buo. Dapat ganoon. Mahina kayo sa mga... Pero, ito ang lumabas na edited video na pinapakalat nila laban sa aking sinabi. Pinapakalat na dali si BP. Yan na gumagawa ang kwento. Ayan No, ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento. Splice video yun, no? Sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Nagbintang kasi siya ng negatibo sa Office of the President. Oh, ang layo ng video na to, doon sa video yung i-play mismo ni Yusek Atty. Claire Castro sa ginawa niyang press con. So, edited ito. O, basta mang edited. May mga picture, may mga letter. No? So, fake news ito. So, nadali ho, itong si VP Inday Sara Duterte na mga mismong vlogger na kung saan nagtatanggol sa kanya pero ang nadali rin si VP Sara. Kawawa. Parang parang alam mo yun, para bang itong mga vlogger na ito gumawa ng paninira kay Yusek pero ang nabiktima si VP Sara. Nagmukha tuloy. Ano ba yan? Kahiya ito. Sabi gumagawa kami ng kwento. Okay? So in other words,
yung sinabi natin na wala tayong informasyon at may napabalita na siya ay pumunta or pupunta sa Kuwait, na-edit po yun. Maliwanag. So, ganyan sila gumawa ng peking balita, kaya nagiging paulit-ulit na source of fake news ang Vice Presidente. Dahil sa ganyang mga klase na video na ine-edit. Nakakahiya ito. Ano ba yan? Back to you, Ma'am Beep. Kaya ito. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.